On the ground! Now! Open the register! Shoot him! My favorite. Classic, but with enough splatter to let him know you mean business. Patient. Come on, come on. Come on, come on. Shoot Come on. him! Don't make me do this myself. Send me home! Keep the change. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang dating Marine na nagngangalang John Chapman. At sa panahon niya sa militar, tinatawag siya ng mga tao na Falcon dahil siya ay isang malakas at may kasanayang sundalo. Pero ang digmaan ay nag-iwan ng malalim na mga sugat sa kanyang isipan. Dahil sa trauma na ito, ginugugol ni John ang karamihan ng kanyang oras sa pag-inom ng alak. At isang araw, habang nag-iisa siya, ibinuhos niya ang alak sa isang baso at naglagay ng ilang bala dito. At pagkatapos noon, inilalagay niya ang mga bala sa kanyang baril. Iniiwan ng isang puwang na walang laman. At ito ay nagpapakita na iniisip niyang tapusin ito sa pamamagitan ng paglalaro ng isang mapanganib na laro ng pagkakataon. John, how's life? On the ground! Now! What's the matter? Deaf? I said get down. How about a hole in the chest? Oh, yeah, you're right. Effective but unsatisfying. The brainstem. Shoot him! My favorite. Classic, but with enough splatter to let him know you mean business. Patient. Come on, come on. Come on, come on. Shoot Come on. him! Don't make me do this myself. Send me home! Keep the change. Not here. Go away. Did I not call you last week and tell you I was coming? I got nothing. Look, Cindy, I'm sorry. Well, if you hadn't have forgotten, how would I know for sure that you're my brother? I'm sorry. Dinala niya si John sa labas para maghapunan at seryosong nakipag-usap sa kanya. At sinabi niya sa kanya na alam niyang tumigil na siya sa pag-inom ng kanyang mga gamot para sa PTSD at antidepressant. At sinabi niya na pinalitan pa niya ang mga gamot nang hindi kumukonsulta sa sinuman. Na napakadelikado. Ipinaliwanag ni Cindy na ang kanyang kondisyon ay lumalala araw-araw at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang subukang magpatuloy at malampasan ang kanyang nakaraang trauma. Ngunit wala talagang sagot si John para sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Cindy sa kanya ang isang mahalagang bagay na pupunta siya sa Brazil dahil nagtatrabaho siya para sa isang NGO at kailangan ng kanyang trabaho na maglakbay doon. Kaya hindi siya pinigilan ni John at sinabi na lang niyang umalis siya at bumalik na lang sa bahay para matulog. At kinabukasan, habang natutulog pa si John, tahimik na umalis si Cindy papuntang Brazil. Hindi nagtagal ay lumipat ang eksena sa dalawang pulis nang may isang batang babae na tumakbo papunta sa kanila at nagsabing may isang babaeng nakahandusay sa dalampasigan. Agad namang tumakbo ang isa sa mga pulis na si Katina papunta sa dalampasigan at pagdating niya sa lugar ay nakita niya ang isang babaeng malubhang na sugatan na nakahiga roon. Halos hindi na humihinga ang babae at nagpapakahuli na ng kanyang hininga. At nakakagulat na ang sugatan babaeng iyon ay si Cindy. Samantala, isang eksena ang nagpapakita ng Embahada ng Amerika sa Brazil kung saan naroon ang dalawang pulis na sina Tiago at Carlo kasama ang Amerikanong embahador na si Manny. What do I owe the pleasure? Bad news, I'm afraid. One of yours. Apparently she was doing social work, an American non-profit in the favelas. Is she? Alive. Barely. She was found in the favela. Who the hell would do this? You work with animals, you're bound to get bit. Hello? Kasabay nito, sinimulan ni Opisyal Katarina ang pag-iimbestiga sa kaso at sina Tiago at Carlo ay kasali rin sa investigasyon. Gayunpaman, ang tatlong opisyal ay may magkakaibang personalidad at paraan ng pagtatanong sa mga suspect
At si Tiago ay patuloy na inaasar si Katarina at gumagawa ng mga komentong ikinaiinis niya. Habang sila ay nag-iimbestiga, isang grupo ng mga lokal na gangster ang biglang nagalit at itinutok ang kanilang mga baril sa kanila at naging napakatensyonado ang sitwasyon. You made a lot of progress. Let's avoid a nasty scene here. Best fighter against mine. But if we win, We give you back all your stuff. a deal. Não tem medo, venha. We get whoever attack the American. Manny, John? I'm gonna go see my sister. That's what I figured. We've put her into an induced coma, giving her brain a chance to recover. The extent of her wounds, it's a miracle she made it this far. I'm so sorry about your sister. She was volunteering. Why would someone attack her? The favelados see an American, they see money. She was found without the wallet. No cash, no jewelry. We are questioning several known criminals from the neighborhood. Look, it's been a long day. Look where Cindy was found. With all due respect, Mr. Chapman, the favela isn't exactly a tourist destination. Well, I'm not your regular tourist. It's a terrible thing, all this violence in the favela. They think you're on the wrong side, bang. This is John Chapman, the victim's brother. Mr. Chapman, my sidearm, please. Should be heading back. Follow me, Mr. Chapman. One of the local children found her just in time. Yeah, right. Nobody saw anything. Come with me. Nagpasya si John na bumalik sa ospital upang makita ang kanyang kapatid na babae. Nang dumating si John sa ospital, napansin niya ang isang kakaiba, na isang nurse na Asyano na nakatayo malapit sa kama ni Cindy. At mukhang may ini-inject ang nurse sa glucose drip ni Cindy. At pagkatapos magbigay ng iniksyon, tahimik na umalis ang nurse sa silid. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin ni John na biglang lumalala ang kondisyon ni Cindy at mabilis na bumabagsak ang kanyang kalusugan. At nang mapagtanto niyang may mali, agad na tumakbo si John palabas ng kwarto at nagsimulang maghanap ng nurse sa mga pasilyo ng ospital. At tiningnan niya ang lahat ng dako. Ngunit wala namang nurse na makita. Dahil hindi niya siya mahanap, mabilis na nagdala si John ng doktor sa silid at nagmadali ang mga medical staff na pumasok at muling sinimulang gamutin si Cindy at nagawa nilang mas stabilize ang kanyang kondisyon. At pagkatapos suriin ang IV drip, natuklasan ng mga doktor ang isang nakakagulat na bagay, na may nag-inject ng nakalalasong substansya sa glucose ni Cindy na maaaring pumatay sa kanya. Nang mapagtanto ito ni John, naging kumbinsido siya na may mas malaking nangyayari at somehow ay nasangkot ang kanyang kapatid dito. Hey, do you speak English? Where'd you get that necklace? Stop! Let him go! He's got on Cindy's necklace. Cindy gave him the necklace as a gift. Sorry. My condolences. Says he wants to show you something that he has. The pages were already torn out when he found it. You keep it. She wanted you to have it. It's the least I can do. So what happened to Kuka's sister? Body hasn't been found. Pagkatapos, pumunta siya sa isang bar at nagsimulang basahin ang tala-arawan ni Cindy. At habang binabasa ito, napansin niya na maraming pahina ang napunit mula sa tala-arawan at malinaw na may nag-alis ng mahahalagang impormasyon. Gayunpaman, napansin din ni John na gumamit si Cindy ng carbon paper habang nagsusulat. At dahil dito, ang pagsusulat mula sa nawawalang mga pahina ay nag-iwan ng bahagyang mga bakas sa mga pahinang nasa ilalim. Napansin niya ang isang numero ng telepono. Alam niya na ang numero ay pagmamay-ari ng isang photographer. Kaya nag-ayos si John ng isang pagpupulong sa kanya at ang pangalan niya ay Bruno. Ipinaliwanag ni Bruno na nagtatrabaho siya kasama si Cindy. At si Cindy ay nagplano na makipagkita sa isang lalaki at nais na lihim na i-record ang pulong dahil naniniwala siya na ang lalaking ito ang may pananagutan sa pagkawala ng maraming mga babae sa lugar. At para ma-record ang pulong na iyon, humingi siya ng tulong kay Bruno.
I really like your sister. She is a good soul. So where are the photos? They're my insurance. Okay, well, thank you. The guys who shot at me had these elaborate tattooed Asian gangster movies. Yakuza. Well, don't write them off. Brazil has the largest Japanese population outside of Japan. Yakuza, they lie low. They've been here since the 70s, and they have no problem partnering up with local gangs if it serves their needs. What's that say? Ronos? Oh, that's a local night. Sa parehong gabi, pumunta si John sa bar. At sa loob ng bar, nakita niya ang lalaking nasa litrato. At ang pangalan ng lalaki ay Lima. Kaya, tahimik na sinundan siya ni John. I know you know her and I know you met her. Make it easy on yourself and tell me why. I don't remember. You didn't wash your hands. No, wait, I'll tell you. I'll tell you. No, wait, I didn't do anything to her. I didn't touch her. There's a small dirt road. 25 kilometers after Volta Redonda. Find out you're lying to me. I'm gonna come back and finish your swimming lesson. Today, we take back the favela. Your targets are the pillars of the drug trade. We are doing God's work. So let's go! What do you got? Shipping manifest. Listen, it's already got the custom stamp, but check out the departure date. A nós pertence confusão do rostro. Inclina ao teus membros. Amém. Nos ordenamos a dissolução para a cidade que é chamada de teu nome. Porque não lançamos nossas súplicas perante tua face, que abres nossas justiças. Amém. Freeze! Found these two men loading children into the van at gunpoint. Our price just doubled. Dumating si John sa address na lumalabas na isang restauran at may isang babae na bumati sa kanya nang pumasok siya. Tahimik na umupo si John nang hindi nagsasalita ng marami. At sa loob ng restauran, lihim na tinawag ng mga staff si Tomo at ipinaalam sa kanya na dumating na si John. Nandoon din si Tomo at nang makita niya si John, nag-alala siya at sinabi sa kanyang mga tauhan na hindi magugustuhan ng kanilang boss na si Haramoto na may estranghero na nakarating sa kanilang base. Inutusan niya ang mga ito na tahimik na alisin si John. Di nagtagal, isa sa mga lalaki ang lumapit kay John at inutusan siyang sumunod sa kanya. At dinala ng lalaki si John sa ibang bahagi ng gusali. At habang naglalakad sila roon, napansin ni John na may isang sasakyan na dumarating at maraming batang babae ang inilalabas mula rito. At sa mga batang babae na iyon, nakilala ni John si Maria na nawawalang kapatid ni Kuka. Ngayon, napagtanto ni John ang nakakatakot na katotohanan na ang mga kriminal na ito ay nanghuhuli ng mga batang babae at binebenta ang mga ito. Pagkatapos noon, pumasok si John sa gusali at sa loob ay natuklasan niya ang isang nakakatakot na tanawin kung saan maraming maliliit na batang babae ang nakalakip sa loob ng bahay at pinangangalagaan ng gang. At malinaw na ang mga kriminal ay nagpapatakbo ng isang operasyon ng human trafficking. Agad niyang tinawagan si Harimoto at ipinaalam ang sitwasyon. Sinabi niya kay Harimoto na maaari na nilang alisin si Cindy, pero humihingi ng pera si Tiago at simpleng sumagot si Harimoto na dapat bayaran si Tiago. Chapman. These are the men who attacked Cindy. Maria, Kuka's sister, she's here. I saw her. She's downstairs. There were children. There were people. They're trying to smuggle the children out. Why don't you give me Mr. Lima's briefcase? We'll handle it from here. Give me Mr. Lima's briefcase. We'll handle it from here. Go make sure my sister's okay.
Puerto del Rio. Tiago's dirty. Put up a better fight than your sister. Sorry. In my locker, a list of people. Everyone Hirimoto's got on the take. Give it to Katarina. She will make it right. Maya-maya, dumating ang pulis sa lugar at nailigtas ang lahat ng mga bata. At si John ay kasama na si Maria. At mamaya, pumunta si John upang makita ang kanyang sariling kapatid na babae habang unti-unting bumubuti ang kanyang kalagayan. Pero sinabi ng doktor kay John na ang kanyang paggamot ay aabuti ng mahabang panahon at magiging napakamahal. Sa mga sandaling iyon, nakatagpo si Manny kay John at sinabi niyang gusto niyang magtrabaho si John sa isang hindi opisyal na misyon. At una, tumanggi si John. Pero sinabi ni Manny na kung magtatrabaho si John para sa kanila, sila na ang bahala sa lahat ng gastos para sa paggamot ng kanyang kapatid. At nang marinig ito, sa wakas ay pumayag na si John. Those medical bills are going to pile up for years to come. I've been running those bills through the embassy. How long do you think that's going to last? If she were a dependent of a government agent, well, that's a whole different ballgame. But what if I don't? There's only so much I can do. When do I start? You already did. Ang aral ng kwento ay huwag mong sakta ng isang kapatid ng isang Falcon na galing sa military kung ayaw mong babalikan ka nito.